Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Sa buong linggo ay ako ay kasapi ng komunidad. Ang atin namang message for today o mensahe sa araw na ito ay bawat araw ay mahalaga. Magandang itala upang maging magandang alaala. Araw ating tatalakayin ang tungkol sa mga sumusunod. Una, pagbigkas muli sa mga araw sa loob ng isang linggo at mga buwan sa loob ng isang taon at ang mga pagdiriwang sa bawat buwan. Pangalawa, ano-ano ang pagkakasunod ng mga araw sa loob ng isang linggo at ang mga buwan sa loob ng isang taon. At ang pangatlo, paano gamitin ang kalendaryo. Mga pamantayan sa talakayan. Una, itikom ang bibig. Pangalawa, umupo ng maayos upang maging komportable habang nanonood at nakikinig sa talakayan. Pangatlo, makinig ng mabuti upang higit na maunawaan ang sasabihin ng guro. Pang-apat, sumali sa talakayan. Mga pamamaraan sa pagtalakay ng aralin. Una, unawain at alaming mabuti kung ano ang tanong. Pangalawa, mag-isip ng mabuti na maaaring maging sagot sa katanungan. At ang pangatlo, ibahagi ang sagot sa mga katanungan. Halina at atin muling bigkasin ang mga araw sa loob ng isang linggo. Ang una ay Sunday, Linggo. Ang Sunday o Linggo ay unang araw sa loob ng isang linggo. Monday, Lunes. Ang Monday o Lunes ay pangalawang araw sa loob ng isang linggo. Tuesday, Martes. Ang Tuesday o Martes ay pangatlong araw sa loob ng isang linggo. Wednesday, Miyerkules. Ang Wednesday o Miyerkules ay pang-apat na araw sa loob ng isang linggo. Thursday, Huwebes. Ang Thursday o Huwebes ay pang-lima na araw sa loob ng isang linggo. Friday, Biyernes. Ang Friday o Biyernes ay pang-anim na araw sa loob ng isang linggo. Saturday, Sabado. Ang Saturday o Sabado ay ikapitong araw o huling araw sa loob ng isang linggo. Ngayon mga bata, halina at ating bigkasin muli ang 12 buwan sa loob ng isang taon at ang mga pagdiriwang na ginaganap sa bawat buwan. January, Enero, unang buwan sa loob ng isang taon. Ngayon mga bata, halina at ating baybayin ang salitang Enero. Sundan niyo po ako. Ro. Mahusay mga bata. Sa buwan ng Enero, unang araw nito o unang araw ng buwan ng Enero ay pinagdiriwang natin ang bagong taon. February o Pebrero, pangalawang buwan sa loob ng isang taon. Ngayon mga bata, halina at ating baybayin ang salitang Pebrero. Ro. Mahusay mga bata. Pebrero. Sa buwan ng Pebrero, dito naman natin pinagdiriwang ang araw ng mga puso. At sa buwan ng Pebrero, ito ang pinakamaikling buwan sa loob ng isang taon. March
Marso, ikatlong buwan sa loob ng isang taon. Ngayon mga bata, baybayin natin ang salitang Marso. Mar-so. Mahusay mga bata. Marso. Sa buwan ng Marso, karaniwang doon dinaraos ang graduation day o ang pagtatapos ng taunang pag-aaral. April, Abril, ika-4 na buwan sa loob ng isang taon. Ngayon mga bata, baybayin natin ang salitang Abril. Ab-ril. Mahusay mga bata. Abril. Sa buwan ng Abril, dito naman tayo nagkakaroon ng mahabang bakasyon. May, Mayo. Ika-5 buwan sa loob ng isang taon. Ngayon, halina at ating baybayin ang salitang Mayo. Ma-yo. Mahusay mga bata. Mayo. Sa buwan ng Mayo, dinaraos at pinagdiriwang natin ang Flores de Mayo. June, Hunyo. Ika-6 na buwan sa loob ng isang taon. Halina at ating baybayin ang salitang Hunyo. Hun-yo. Mahusay mga bata. Hunyo. Sa buwan ng Hunyo, dito natin pinagdiriwang o dinaraos ang araw ng ating kalayaan. July, Hulyo. Ika-7 buwan sa loob ng isang taon. Halina at ating baybayin ang salitang Hulyo. Hul-yo. Mahusay mga bata. Hulyo. Sa buwan ng Hulyo, karaniwan nating pinagdiriwang ang buwan ng nutrisyon. August, Agosto. Ika-8 buwan sa loob ng isang taon. Halina at ating baybayin ang salitang Agosto. A-gus-to. Mahusay mga bata. Agosto. Sa buwan ng Agosto, dito naman natin pinagdiriwang ang buwan ng wikang Pilipino. September, Setyembre. Ika-9 na buwan sa loob ng isang taon. Halina at ating baybayin ang salitang Setyembre. Sit-yem-bre. Mahusay mga bata. Setyembre. Sa buwan ng Setyembre, karaniwan nating dinaraos at ginaganap ang buwan ng palakasan at scouting. October, Oktubre. Ika-10 buwan sa loob ng isang taon. Halina at ating baybayin ang salitang Oktubre. Oktubre. Mahusay mga bata. Oktubre. Sa buwan ng Oktubre, dito naman natin pinagdiriwang ang United Nations Day o ang nagkakaisang bansa. November, Nobyembre. Ika-11 buwan sa loob ng isang taon. Halina at ating baybayin ang salitang Nobyembre. Nob-yem-bre. Mahusay mga bata. Nobyembre. Sa buwan ng Nobyembre, dito natin pinagdiriwang ang araw ng mga patay. December o Disyembre. Huling buwan o ika-12 buwan sa loob ng isang taon. Halina at ating baybayin ang salitang Disyembre. Dis-yem-bre. Mahusay mga bata. Disyembre. Sa buwan ng Disyembre, dito natin pinagdiriwang ang araw ng Pasko.
Ngayon mga bata, may bago tayong pag-aaralan. Ito ay tungkol sa paggamit ng kalendaryo. Nung mga nakaraang araw na pag-aralan natin ang mga buwan at araw. At buwan at mga araw ay makikita natin sa isang kalendaryo. Kaya ngayon, halina at ating talakayin kung paano gamitin ang isang kalendaryo. Ito ang halimbawa ng isang kalendaryo. May mga bahagi na dapat nating tandaan. May buwan, may araw, at mga bilang ng araw na makikita sa bawat buwan. Ngayon, halina at ating tuklasing mabuti kung ano-ano nga ba ang mga bahagi ng isang kalendaryo. Dahil ngayon ay buwan ng Abril, gamitin nating halimbawa ang kalendaryo ng buwan ng Abril. Ito ang una nating dapat tandaan sa paggamit ng kalendaryo. Ang kalendaryo ay mayroong mga araw sa loob ng isang linggo. Nagsisimula ito sa araw ng linggo at nagtatapos sa araw ng Sabado. Ito ay Sunday, Linggo. Sumunod, Monday, Lunes. Tuesday, Martes. Wednesday, Miyerkules. Thursday, Huwebes. Friday, Biyernes. At panghuli, Saturday, Sabado. May 7 araw sa loob ng isang linggo ang bawat kalendaryo. Ang sumunod na dapat nating tandaan ay ang bawat buwan sa loob ng isang kalendaryo ay may mga bilang 1 hanggang 30. May mga buwan din sa kalendaryo na may mga bilang 1 hanggang 31. Bilang karagdagan pa, ang mga bilang sa kalendaryo ay makikita nating may 2 kulay. Karaniwan, ito ay kulay pula at kulay itim. Minsan din, merong kulay itim o kulay asul o bughaw. Ano nga ba ang pagkakaiba ng kulay itim at kulay pula na mga bilang? Ang kulay pula ng mga bilang ay nagsisilbing nagsasabing tapos na ang buong isang linggo. Ito ay ang mga araw na Sabado at Linggo. Ang mga bilang naman na kulay itim ay nagsasabi sa iyo na ito ay mga araw na kabilang sa Lunes hanggang Biyernes. Ngayon mga bata, subukan nating gamitin ang kalendaryo. Ang tanong, anong araw ang ika-10 ng buwan ng Abril sa taong ito? Ito ang hakbang para masagot ang tanong. Una, hanapin ang bilang na 10 o ang ika-10 ng Abril. Mahusay mga bata, nahanap natin ang bilang na 10. Ngayon, tingnan natin ang kahilera ng bilang na 10. Mahusay mga bata na ikahon din natin ang mga bilang na kahilera ng 10. Ngayon, tingnan natin sa taas kung anong araw ang nakasulat dito. Mahusay mga bata, ang ika-10 ng Abril ay nasa araw ng Sabado. Mahusay mga bata. Ngayon, muli nating subukan sa pangalawang pagkakataon ang paggamit ng kalendaryo. Hanapin naman natin ngayon ang ika-20 ng Abril. Ang unang hakbang nga ay hanapin ang ika-20 o ika-20th day sa buwan ng Abril. O 20, hanapin natin ang bilang na 20. Mahusay mga bata,
nakita natin at nahanap ang bilang na 20. Ngayon, tingnan natin pataas kung saan nabibilang na araw ang bilang na 20 o ang ika-20 ng Abril. Mahusay mga bata, ang ika-20 ng Abril ay kabilang sa araw ng Martes. Mahusay mga bata. Ngayon, natapos na nating bigkasin ang mga 7 araw sa loob ng isang linggo, mga buwan sa loob ng isang taon at mga kaganapan, at ang higit sa lahat, nalaman na natin kung paano gamitin ang isang kalendaryo. Kaya halina at tayo ay magsanay. Gamit ang kalendaryo sa buwan ng Abril, sagutin natin ang mga katanungan. Unang tanong para sagutin natin mga bata. Anong araw ang petsa o ang ika-24 ng buwan ng Abril? Ito ba ay nabibilang sa araw ng Lunes o nabibilang sa araw ng Sabado? Ngayon, hanapin natin ang bilang na ika-24 o 24. Mahusay mga bata. Nakita natin at naikahon natin ang bilang na 24 o ang ika-24. Ngayon, tingnan natin kung saan siya nabibilang. Mahusay mga bata. Nabibilang ang ika-24 ng Abril sa araw ng Sabado. Kaya ang sagot mga bata, ang ika-24 ng buwan ng Abril ay nabibilang sa araw ng Sabado. Mahusay mga bata. Ang pangalawang tanong na dapat nating sagutin mga bata. Anong araw o sa anong araw nabibilang ang unang araw ng buwan ng Abril o ang ika-1 ng Abril? Ito ba ay nabibilang sa araw ng Huwebes o sa araw ng Linggo? Ngayon, ano nga muli ang unang hakbang? Hanapin ang ika-1 o 1. Mahusay mga bata na ikahon natin ang bilang na 1 o ang ika-1 ng Abril. Ngayon, hanapin natin kung saan siya nabibilang na araw. Mahusay mga bata, nabibilang siya sa araw ng Huwebes. Kaya ang sagot ay mahusay mga bata. Ang ika-1 ng Abril ay nabibilang sa araw ng Huwebes. Ang sumunod na tanong mga bata, sa anong araw nabibilang ang ika-13 ng Abril? Ito ba ay nabibilang sa araw ng Martes o nabibilang sa araw ng Lunes? Ang unang hakbang, hanapin si ika-13 o si 13. Mahusay mga bata na ikahunan natin at nakita si 13 o ika-13. Ngayon, tingnan natin kung anong araw siya nabibilang. Mahusay mga bata na sa araw ng Martes. Kung gayon, ang tamang sagot ay nasa araw ng Martes. Nabibilang ang ika-13 ng Abril. Ang sumunod na tanong mga bata, sa anong araw naman nabibilang ang ika-25 ng Abril? Nabibilang ba siya sa araw ng Biyernes o sa araw ng Linggo? Ano nga muli ang unang hakbang? Hanapin si ika-25 o si 25. Mahusay mga bata na ikahon natin ito. Susunod, hanapin natin kung saan siya nabibilang na araw. Mahusay mga bata na sa araw ng Linggo. Kung gayon, ang ika-25 ng Abril ay nabibilang sa araw ng Linggo. Mahusay mga bata. Ang sumunod na tanong,
Sa anong araw naman daw nabibilang ang ika-5 ng Abril? Sa araw ba ng Lunes o sa araw ng Biyernes? Ano ang unang hakbang, mga bata? Hanapin natin ang ika-5 o 5. Mahusay, mga bata, na ikahon natin ang bilang na 5 o ang ika-5. Ngayon, hanapin natin kung anong araw siya nabibilang. Mahusay, mga bata, siya ay nabibilang sa araw ng Lunes. Kung gayon, ang ika-5 ng Abril ay nabibilang sa araw ng Lunes. Mahusay, mga bata. Eto naman, mga bata, karagdagang gawain para sa inyo. Sagutin o punan natin ang mga patlang. Ako ay si... Sasabihin natin ang buong pangalan. Sumunod ay sasabihin natin ang ating edad o ilang taon na tayo, taong gulang. Ang aking kaarawan ay sasabihin natin kung ano ang ating kaarawan. Ang sumunod na karagdagang gawain, mga bata, ay ang kaarawan ng aking ina ay sasabihin natin kung anong buwan, petsa, ang araw ng kaarawan ng ating mga magulang. Una, ni mama, ni papa, o ni mami and ni daddy, ng ating mga kapatid, at iba pang kasapi ng ating pamilya na kasama natin sa bahay. Ngayon, mga bata, inaasahan kayo ni teacher na gagawin ito. Tandaan, mga bata, may 12 buwan sa loob ng isang taon at may 7 araw sa loob ng isang linggo. At ang kalendaryo ay isa sa mga kagamitan na ating makikita sa ating mga tahanan na ating gabay upang malaman kung anong buwan, araw at petsa. Paalam, mga bata! Hanggang sa muli, ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.